Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Bonifacio Global City. Andito tayo ngayon sa Market. Ano na nga bang balita sa Bonifacio Global City Station ng Metro Manila Subway? Kailan ito sisimulan at saan itatayo ang station? Andito tayo sa harap ng Market. As usual, marami pa ring tao dito sa ngayon. Kahit na weekdays tayo pumunta dito. Isa sa mga proposed location na lalagyan ng entrance exit papunta sa underground station. Dito itatayo malapit sa Market. Dito yan sa may roundabout na may drop-off area at sakayan din. Ayon pa sa nakita nating design online, dito yung isa sa mga entry point ng BGC station ng Metro Manila Subway. Dito sa kalsadang ito, dadaan sa ilalim ang twin tunnel ng Metro Manila Subway. Ayon pa sa nabalitaan natin before, itong roundabout ang unang isasara para sa gagawing mga pre-construction work ng subway station na itatayo dito. Ang tanong, kailan nga ba sisimulan na itayo ang Bonifacio Global City Station ng Metro Manila Subway? Ayon pa sa huling update na nabalitaan natin ilang buwan nang nakaraan, patuloy pa rin ang bidding process para sa mga kontraktor na gagawa sa mga natitira pang subway stations ng Metro Manila Subway, katulad ng Kalayaan Avenue Station at ang Bonifacio Global City Station na bahagi ng Contract Package 105. At later this year pa, i-award kung sino ang mapipili na kontraktor na gagawa sa dalawang station dito sa Bonifacio Global City. Ito yung mga marker na inilagay ng Department of Transportation sa mga location na tatayuan ng subway station. Lahat ng mga location na yan ay meron ng marker, kaya alam natin na dito mismo sa lugar na to o sa area na to magkakaroon ng subway station. Ayon pa sa nabalitaan natin, dito naman sa parking lot na to, isasara ang isang portion ng parking area. Dito naman ang magiging yard para sa mga equipment na gagamitin ng mga contractor na gagawa ng BGC station ng Metro Manila Subway.
Magkakaroon yata ng 4 na entry points ang BGC station ng Metro Manila Subway. Aalamin pa natin ang exact location ng iba pang mga entry points kapag inilabas na ang disenyo ng subway station na itatayo dito. Ito yung isa pang marker na inilagay ng DOTR para sa subway station na itatayo dito. Dito naman sa bandang unahan malapit sa SM Ora, baka magkaroon din ng isa pang entrance exit ang Metro Manila Subway Station. Dito sa area na ito, possible na magkakaroon ng isa pang entrance exit malapit yan sa SM Ora. Ayan nga, makikita naman natin meron pang marker dito na inilagay ang Department of Transportation. Yung isang station nga pala na kasama sa contract package ng Bonifacio Global City Station, ang Kalayaan Avenue Station ng Metro Manila Subway, ay doon naman itatayo sa may 11th Avenue malapit sa Toyota, walking distance mula sa Uptown Bonifacio. Andito na tayo sa SM Ora, hindi na tayo papasok dyan dahil alam nyo naman siguro kung anong itsura ng SM Ora sa loob. Pupunta na lang tayo dun sa likod at titingnan natin ang natapos na bagong high-rise hotel, ang Hotel 101. So ayan guys, makikita naman natin tapos na nga ang bagong Hotel 101. Dito lang yan itinayo sa kabilang side ng C5 sa tapat ng SM Ora. So ayan guys, ito na ang bagong Hotel 101 na nasa kabila lang ng BGC sa may Barangay Pembo. Dating sakop ng Makati na ngayon ay ililipat na sa Taguig City.
Hindi ko alam bakit ito ang location na napili ng Hotel 101 na dito magtayo ng isang high-rise hotel. Siguro mas mura ang lupa dito dahil nasa labas na ito ng Bonifacio Global City. Ito naman ang Barangay Pembo na isa sa mga pinag-aagawan na barangay na ililipat na mula sa Makati papunta sa Taguig. Ayon yan sa final decision ng Supreme Court. Mula dito sa ramp, makikita natin ang pagkakaiba at estado ng dalawang lugar. Yung isa ay isang world-class na syudad at sa kabila naman ang isang barangay. Para sa mga hindi pa nakakaalam, 10 mga EMBO barangays na nakapaligid dito sa Bonifacio Global City ang ililipat na mula sa pamamahala ng Makati City papunta sa Taguig ayon nga sa final decision ng Supreme Court pagkatapos ng ilang dekada na legal battle. Pero sa ngayon hindi pa tapos yung issue na yan dahil hindi pa nga formal na naililipat ang mga barangay na yan papunta sa Taguig. Tatawid naman tayo mula dito sa footbridge papunta doon sa kabilang side ng C5. Ipapakita ko lang sa inyo na sa likod naman ng SM Ora ang mga barangay na sakop naman ng Taguig. So ayan guys, ito yung barangay Pinagsama. Isa sa mga barangay na sakop ng Taguig City. Nasa likod lang ito ng SM Ora. Abangan pa natin ang mga susunod na update tungkol sa BGC Station at Kalayaan Avenue Station ng Metro Manila Subway. Ano masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!